Hello, isa pong napakagandang umaga, hapon or gabi po sa atin po lahat. Welcome po sa atin pong segment po ngayon. At ang title po ng atin pong segment po ay papaano pong manatiling matibay sa gitna ng pagsubok at paghihirap. Papaano po manatiling matibay sa gitna ng pagsubok at o paghihirap. At tunay po, kung tayo po may mga Biblia, buksan po natin ito sa mga awit chapter 62, verse 6. Mga awit chapter 62, verse 6. At ang atin pong gagawin po ngayon is just segments po siya. Hindi po siya mahaba, hati-hatiin po natin siya from 15 minutes to 20 minutes po each segment. Tayo po ay nasa part 2 na po ng atin pong pinag-aaralan. Ito po ay atin pong by the guidance po ng ating Panginoon dahil po sa sobrang matinding pagnanais na gusto ko po itong share, ay alam ko po na ito po ay makaka-bless po sa bawat isa po sa atin. Actually, ito po ay akin pong message po sa anniversary po ng CCC dyan po sa Concepcion na pinangungunahan po ni Pastor Mike. And tunay po na bless po yung mga nakikinig po doon. And I believe na napapanahon na tayo po ay mabe-bless. And English version din po. Yan po ang akin pong desire para sa mga kasama po natin sa Facebook na hindi marunong magtagalog. At least po ay mabe-bless din po sila sa atin pong message. Sige po, tayo po ay manalangin na po. Diyos Ama, maraming pong salamat. Pagpalain niyo po lahat po ng nakikinig. Narito po kami, Lord, bukas ang aming kaisipan at puso na tanggapin po ang isang mensahe na alam ko po ay napapanahon po. Pagpalain niyo po ang aming pong Bible study. In Jesus' name, Amen at Amen. So, paano pong manatiling matibay sa gitna ng pagsubok at paghihirap? Tunay po na iba-iba ang ating pong sitwasyon. Meron po mga kasama po natin sa dito po sa atin pong Facebook na I do not know them personally or sa much malalim na way na hindi ko talaga sila po close. Ano man po ang ating pong sitwasyon, alam ko po na meron pong ilan po sa atin ang dumadaan po ng pagsubok at paghihirap ng kanila pong buhay. Well, magkaroon tayo ng pag-asa sapagkat nandyan po ang Diyos. At ngayon po ay tuturuan po tayo kung paano po manatiling matibay pag meron pong pagsubok at paghihirap na darating o kayo tayo po ay nakakaranas na ng mga bagyo po sa buhay. Mga awit chapter 62 verse 6, sabi po ng Biblia, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Tinignan na po natin ito po last time as we introduce this subject. At yung salitang siya, dito po sa mga awit 62:6, ay ang Diyos. At dito po, nung sinusulat po ito ni David, dumadanas po siya sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay na na-discuss po natin noon. But anyway, sa point na ito po, ay nagtatago siya dahil hinahunting siya. Gusto po siyang patayin para makuha po yung trono po sa kanya. Kaya nasulat po ito ni David. Sa panahon ng pagsubok, sabi niya, siya lamang ang Diyos lamang ang aking malaking bato, ang aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. So nakita po natin ang salitang malaking bato at dalawang salita po or dalawang bagay ang tinignan po natin in connection po sa malaking bato. Una, pundasyon, no? Kung saan doon tinatayo po ang mga bahay, mga struktura. Pangalawa po ay suporta, no? Ito po ay tulong na binibigay sa mga taong nangangailangan po ng tulong. Kaya, nung sinabi po ni David sa Diyos, siya ang aking malaking bato, ang ibig sabihin po ni David, ang Diyos ang aking pundasyon, na kung saan dyan ako nakatayo, na hindi man lang ako pabagsak kapag dumating na ang mga bagyo ng aking pong buhay.
At sinasabi niya, ang Diyos ang aking malaking bato. Ibig sabihin, ang Diyos ang magbibigay sa akin ng tulong sa panahon ng pagsubok at paghihirap. Tignan naman po natin ang salitang kaligtasan. Sabi niya po sa mga awit, chapter 62:6, siya lamang ang aking malaking bato at ang aking kaligtasan. Ang salitang kaligtasan ay tumutukoy po sa mga sumusunod. Una, isang bagay na nagliligtas mula sa panganib o kahirapan. Isang bagay, isang tao po na nagliligtas mula sa panganib o kahirapan. Number 2, kaligtasan means pangangalaga para hindi tayo lubusan masira o mabigo. Pangangalaga mula sa pagkasira o kabiguan. So parang pag dumadaan po tayo sa bagyo, paghihirap po ng ating pong buhay, nandyan ang pangangalaga po. Na kung saan di tayo tuluyan pong masisira, di tayo tuluyan pong mabibigo. Number 3, sa salitang kaligtasan po ay pagpapalaya mula sa kapangyarihan at mga epekto ng kasalanan. No? So tatlong bagay po ang titignan po natin sa salitang kaligtasan. Isang bagay o tao na nagliligtas mula sa panganib o kahirapan. Number 2, pangangalaga mula sa pagkasira o kabiguan. Number 3, pagpapalaya mula sa kapangyarihan at epekto ng kasalanan. Sa ibang salita po, mga minamahal, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa atin mula sa panganib o sa kahirapan. At hindi lang po na ililigtas po tayo sa panganib at kahirapan, inaalagaan niya po tayo upang hindi tayo lubusan na tuluyan masira o mabigo. Napakaganda po. Sure, meron po mga pagsubok na mula po sa Diyos na kailangan po nating pagdaanan. And the good news po, despite sa mga matinding pagsubok na ito na dinadaanan po natin, ay nandiyan pa rin ang pangangalaga ng Diyos upang hindi tayo lubusan po na na talagang ma-down, ma-fall, matuluyan masira o matuluyan pong mabigo. Hindi ko po alam ano po yung level nyo ngayon. Pero ano man po ang pinagdadaanan natin, ano man po ang level na po natin, dahil nararanasan na po natin ang epekto po ng pagsubok at kahirapan, lagi po natin tatandaan na nandiyan pa rin ang pagbabantay at pangangalaga ng Diyos upang hindi tayo lubusan po na ma-fall, ma-down at masira. Kaya ang isang Kristiyano po na dumadaan sa matinding pagsubok po, na talagang down na ang spirito, talagang parang di na tayo makakilos, makafocus sa sobrang bigat na ng problema, wag po tayong mag-alala. Nandiyan ang Diyos para alagaan tayo. Hindi na po pahihintulutan na lubusan na po tayong masira, lubusan na po tayong mahulog. Ang salitang muog, sabi po sa, I hope I'm pronouncing it right, ang salitang muog, sabi po ng mga awit chapter 62 verse 6, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog. So ano pong ibig sabihin ng salitang muog? Well, ang salitang muog ay nangangahulugan kakayahan lumaban sa pag-atake. Kakayahan lumaban sa pag-atake. Paraan ng pagtanggol o pagprotekta sa sarili. So take note po, sa panahon po na ito,
na hinahunting na po si David. Nagtitiwala po siya sa Diyos na dahil po sa Diyos ay may kakayahan siya na labanan ang mga pag-atake. Na ang Diyos ang magtatanggol at magproprotekta po sa kanya. Kaya sa ibang salita, ang salitang muog po ay ang Diyos ang siyang nagproprotekta sa atin mula sa anumang uri ng pag-atake. Siya ang atin pong depensa. Siya ang magtatanggol po sa atin. So kaya, sa tatlong ito po, siya ang Diyos ang aking malaking bato, siya ang aking pundasyon, siya ang aking tulong, siya ang aking kaligtasan. Ibig sabihin po ay hindi lang po tayo lililigtas mula sa panganib ng kapanganib at kahirapan, ay inaalagaan po tayo para hindi na tayo lubusan pong masira, lubusan pong ma-fall, na siya ang magiging protector natin. Siya ang defense po natin, ipagtatanggol po tayo. At nung nalaman po ito, alam po ito ni David, ano pong sabi po niya? Hindi ako mayayanig. Hindi ako mayayanig. Ibig sabihin, mananatili siyang matibay, hindi po siya babagsak. Pero tignan po natin, mga minamahal, yung salitang siya ay ang Diyos. Siya ang aking malaking bato, siya ang aking kaligtasan, siya ang aking muog. Kaya sabi niya, hindi ako mayayanig. Si David ay nanatiling matibay dahil nakafocus po siya sa Diyos. Di po ba? Iniisip, nakafocus po siya sa Diyos. Hindi niya sinabi na ako ang malaking bato, ako ang kaligtasan, ako ang muog. Bakit? Dahil sa simula, na kapag nawala ang focus po natin sa Diyos at nagsimula na tayong tumingin sa atin pong sarili, ay talaga mayayanig tayo. Babagsak po tayo. Kung nawala po ang focus ko po sa Diyos at ngayon nakatingin na ako sa aking bank account, sa aking negosyo, sa aking pera, nako, tayo po ay mayayanig. At yan po ay isang sikreto para tayo po ay manatiling matibay pag dumating po ang matinding pagsubok at paghihirap. Si David ay nakatingin po sa Diyos at hindi nakatingin po sa sarili. Kaya lagi po natin siyang fokusan. Ikaw, ako ba, tayo ba ay dumadaan po sa paghihirap, mag-focus tayo sa Diyos, tumingin po tayo sa Diyos. At sa sandali na tinanggal na natin ang atin pong paningin po sa Diyos at nagtingin na tayo sa atin pong sarili, sa atin pong pera, sa ating kakayahan, sa iba pong mga tao, doon na po tayo magsisimulang mayanig at bumagsak. Di po ba? Sorry po, yan ang Waterloo ko po. Pero nung ang mga disipulo po ay nasa bangka, no, may bagyong dumating. Ang Panginoon ay nandoon po. I think it was Peter. Please correct me if I'm wrong. Sabi niya, pwede bang tawagin mo ako dyan at puntahan kita dyan? Ang sabi ng Panginoon, sige, halika na. So si Pedro lumabas. Sa gitna ng bagyo po yan. Lumabas po siya sa bangka at nagsimula po siyang maglakad sa ibabaw po ng tubig. Pero nung palapit po siya, ano po nangyari? Lumubog. Bakit po lumubog? Dahil nawala na po ang focus po niya kay Jesus. Siguro ang focus po niya yung sa malalaki pong waves. O kaya ang focus na niya, hindi na siya nakatingin kay Jesus, nakatingin na siya sa kanyang paa. Diyan po tayo magsisimula pong magiging mahina, mayayanig at babagsak sa gitna po
ng pagsubok or mga paghihirap kapag nawala na po ang ating focus, paningin po sa Diyos. Never. Alam ko po, Pastor, daling sabihin yan, totoo po yan, na minsan napakalaki na po ng problema ay hindi natin maiiwasan po, no, na mawala ang focus natin sa Diyos. Pero subukan natin, because the moment na nawala na ang ating paningin sa Diyos, nawala na ang focus natin sa Diyos, diyan na tayo magsisimula pong babagsak at mayayani. I hope na-encourage ko po kayo ngayon. This is part 2. I hope to see you po in part 3. Marami pa po tayong i-discuss po. Diyos Ama, tunay po na napakasarap na pakinggan ng iyong pong salita. At ito po yung mga salitang maaari mo naming asahan sa gitna ng pagsubok at paghihirap po ng aming pong buhay. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang mga nakikinig. Naway magtrabaho po kayo, Panginoon, upang, Lord, masolve ang aming pong problema, o kaya at least man lang, Lord, kapag nais niyo pong daanan po namin ito, ay ito po ay makaranas po kami ng kaginhawaan. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. See you po next time. God bless po. Bye-bye po.